Hey mga bros, may balita nga po tayo dito po kay Terence Bill Romeo. Yes, alam natin na nakikita natin ito sa mga iba't ibang liga dyan, sa mga iba-ibang barangay mga kabrods kung saan dito nakikita natin ito pong si Terence Romeo. Pero ayon din sa mga balita at reports natin ng San Miguel Beermen, balak na rin palang ibalik ito pong si Terence. Pero alam din naman natin mga kabrods na okay rin ang ginagawa ng San Miguel Beermen ngayon sa Group A ngayong Governors Cup 2026. Kaya hindi rin sila nagra-rush na ibalik ito pong si Terence Romeo dahil with or without Terence, mga kabrods, ay malakas na ngayon ang SMB ngayong season. Kaya nga mga kabrods, din sa reports kasi na ang isa sa mga gustong kumuha rin kay Romeo ay yung Magnolia Hotshots. Pero yun nga, sa tagal-tagal ding natin ganito ni Romeo, ay tinitignan din at minomonitor din ng Hotshots kung pwede pa ba ito pong si Terence sa PBA. Pero kung makikita nyo rin naman yung mga recent liga na nilalaroan ni Terence Romeo sa mga hugot-hugot sa kanya dyan sa mga iba't ibang liga sa barangay, mga kabrods, nandun pa yung angas, nandun pa yung conditioning ng pangangatawan, nandun pa yung gilas ni Terence Romeo, handles nandun pa rin. Kumbaga parang hindi ito nawawala sa kanyang shape. Pero although yes, may nakikita natin na medyo bumagal na rin siya, pero mga kabrods, kaya pa makipagsabayan sa mga bata dito sa PBA. At kayang-kaya at mas scorer pa ito sa mga ibang point guards dyan sa SMB at sa Magnolia, mga kabrods. Pero nung nalaman din kasi ng San Miguel Beermen na gustong kunin ng Magnolia at struggling ang Magnolia ngayong Governors Cup 2026 ngayon sa Group B, mga kabrods, gustong sumingit ng San Miguel Beermen dahil originally na galing San Miguel din talaga ito pong si Terence Romeo dati, mga kabrods, bago ito napunta ng Terra Firma Jeep. So mga kabrods, ito pong SMB parang gustong-gusto na rin talagang ibalik ito pong si Romeo, mga kabrods. Kaso nga lang, nung nakuha na nila ito pong si Jerica Amici, parang medyo bumaba yung chance na gustong kunin ng SMB ito pong si Terence. Pero nung nalaman din naman kasi ng SMB na ang Magnolia ay tumaas naman yung chance na gusto nilang kunin si Terence Romeo, ay yun naman din ang sagot ng SMB na ayaw nilang ibigay si Romeo. Ayaw din kasi sa reports and rumors natin ng SMB, gustong maging kakampi si Romeo pero ayaw nila ito maging kalaban. Kasi alam natin na talagang gagantihan si Terence Romeo. Dahil alam nyo ba, ayaw din sa reports and rumors na ito pong si Terence Romeo ay isa ito sa mga naka-silent ban dito sa PBA, mga kabrods. Biruin niya na ang isang Terence Romeo na parang wala rin naman masyadong nagawang mali sa PBA at talagang nagstay pa nga yan sa SMB kaysa dun sa offer sa overseas Pero anong ginawa sa kanya ng PBA? Naka-silent ban pala siya, mga kabrods. Ayun din sa reports and rumors natin yan. So yun nga, baka gagantihan din kasi talaga ni Romeo ang SMB kung sakaling makuha ito ng hotshots. Kaya ang SMB ngayon ay gustong ibalik din si Terence Romeo. Pero sa tagal rin naman ng experience ni Romeo dito sa PBA, ang SMB talaga ang isa sa mga nagpa-champion din sa kanya. Ang kanyang titulo ay napunta rin naman sa SMB at nakatulong din naman si Romeo sa San Miguel Beermen. Kumbaga yung respeto ng dalawang parties na ito naandun pa rin, mga kabrods. Pero kung gusto rin ng SMB na mas dumakas palalo ang kanilang lineup next season at ngayong season kung sakali man, kunin na nila si Terence Romeo bago mag-playoffs round dahil dagdag pwersa ito sa kanila, dagdag scoring ito sa kanila, dagdag scoring machine. Ito pong si Terence Romeo, former scoring champion ito ng PBA. Kaya hindi mo rin talaga masasabi na ito pong si Terence Romeo ay hindi na malakas, mga kabrods. Kaya pa niyan. Kaya ikaw, sa tingin nyo, mga kabrods, dapat bang ibalik na ng San Miguel Beermen ng isang Terence Romeo or wag na? I-let go na lang at kunin ng Magnolia Hotshots. Komento mo lang mo dito, mga brods. At isayin natin yan. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin, mga kabrods. Ito, Tony Bishop. Ito nga, yung gustong ipalitan ng Barangay Ginebra San Miguel dito kay Riley Grigsby. Paano ba naman kasi ito pong Ginebra ay nasa bottom 2 ng Group B, mga kabrods? Yes, akala natin magdudumi ng Ginebra dahil malakas ang kanilang import na si Riley Grigsby. Pero it turns out na, mga kabrods, na hindi pala, mga kabrods. Kumbaga Justin Brownlee pa rin ang mas malakas kahit mas batang isang Riley Grigsby from NBA G League. So mga kabrods, ito ngayon, gusto ng Ginebra na kunin na si Tony Bishop. Gustuhin man ng Ginebra na ibalik agad si Justin Brownlee, pero ito ay still nagre-rehab pa sa kanyang bansa at nagpapagaling pa sa mga injuries na nangyari nito sa Gilas stint last window, mga kabrods. Kaya itong si Tony Bishop ang gustong kunin na
ng Ginebra. Ito kasi, veterano na mga kabrods. Kumbaga, kung ihahalin tulad mo yung laro ni Justin Brownlee as a veteran, as a leader, itong si Tony Bishop ang malapit dyan mga kabrods. Di ba nga, dati nang nakuha ng Ginebra si Tony Bishop, pero yun nga mga kabrods, kahit papano, maganda rin naman ang performance kahit hindi niya nabigyan ng kampyonatong Ginebra, pero decente pa rin ang performance na ginawa ni Tony Bishop. Kumbaga pansamantala lang mga kabrods habang iniintay nila si Justin Brownlee. Etong si Tony Bishop kasi mas okay, mas veterano, experiencado, dating champion na rin ito sa Danish, and marami na rin experience ito pong si Tony Bishop, and ang maganda dito ay wala itong koponan pa as of now. 37 years old, halos di naman sila nagkakalayo ng edad ni Justin Brownlee, although mas bata ng konti ito pong si Tony Bishop, pero mga kabrods, yung pagiging leader ng isang Tony Bishop, ayan ang wala itong si Riley Grigsby. Sabi nila, kung itong si Riley Grigsby ang magiging import ng Ginebra all throughout the season, mga kabrods, hindi na nila makukuha ang kampyonato ulit ngayong Governors Cup 2026. Performance pa lang, elimination round pa lang, medyo laglag na ang Ginebra dito. At baka, worst pa, ang Ginebra pang malaglag sa elimination round. So, kailangan, habang maaga pa, palitan na nila ito pong si Riley Grigsby kung nagkaroon naman talaga ng problema itong si Grigsby sa Ginebra. Dahil sabi rin sa reports and rumors, hindi pa daw tapos ang Ginebra. May mga trade pending pa daw na binigay ito kay Kume Willie Marshall, mga kabrods. Pero sabi ni rin ng iba, kung makikita mo at ma-analyze mo rin naman ang laro ng Ginebra, parang isang leader rin ang wala sila, katulad ni Justin Brownlee. Kaya kailangan nila ng isang Tony Bishop na pwedeng mag-lead dito sa team na ito. Dahil kung si Riley Grigsby ang pagiging leader mo, wala mga kabrods. Bata pa ito, wala pa masyadong leadership sa laro. Nakadepende pa sa mga local veterans natin at hindi pa ganun ka lakas katulad ng performance na pinapakita ni Justin Brownlee. Chemistry, wala pa masyado mga kabrods. Kaya ito, medyo mahirapan talagang Ginebra kung itong si Riley Grigsby ang magiging import nila hanggang playoffs round. Kaya itong si Tony Bishop na, mga kabrods, ang isa sa mga pinag-iisipan na pwede naman na ipalit nila kay Justin Brownlee. Dahil kung ako rin ang pagpipiliin, eto nung si Tony Bishop na lang mga kabrods habang hinihintay nila si Justin Brownlee. At baka nga, magtuloy-tuloy pang magandang performance na ito ni Tony Bishop, baka mabigyan pa na niya ng kampyonato, comeback win, comeback from the underdog, itong Ginebra to championship ring. So, mga kabrods, okay rin naman si Tony Bishop talaga. Subok na, veteranong-veterano sa PBA, minahal na rin ng mga Ginebra fans, unlike nga daw kay Riley Grigsby. Kaya ikaw, sa tingin nyo mga kabrods, sa performance ba ng Ginebra ngayong Governors Cup Elimination Round, sa tingin nyo import bang problema o local na mga kabrods? O sa tingin nyo naman, si Tony Bishop na ang best import na pwedeng ipalit nila kay Riley Grigsby, if ever man. Komento mo lang mo dito mga brods at isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is the Basketball Trade-Ups lang. I'm out.